Kung ikaw ay nagda-diet, team breakfast ka ba o team dinner? So, kung gusto mong pumayat, ano ba ang ini-skip mo? Hindi ka ba nag-aalmusal o hindi ka nagdi-dinner? So, yan ang topic natin. Marami nagdedebate dyan kasi sabi ng iba, nako, tapsilog is life. Hindi dapat mawala ang almusal kasi most important meal of the day ang breakfast. Ang sabi naman ng other side, dapat maghapunan kasi ang dinner, after mag-dinner, magpa-fasting ka na yan eh. Diba? Umaga na uli ang kain mo. Mahirap naman yan. Baka magka-ulcer ka. So, dalawang klase. Team dinner o team breakfast. Saan ka doon? Iyan ang topic natin ngayon. Pag-uusapan natin yan sa video na ito. So, Dr. J po, isang internist cardiologist. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot po yung subscribe button. And nagbabalik po tayo sa magandang topic, interesting topic. Kasi halos lahat yata ngayon nagda-diet na. Kung titingnan ninyo sa social media, marami ang pumapayat. Pati mga celebrities, pumapayat. Kaso, ang pagpayat, may presyo. Diba? Mahal ang pag gusto mong pumayat talaga. May kamahalan. Hindi afford ng lahat. Kaya naman, baka pwede ang IF, Doc. Tinanong ko ng patient, Doc, okay po ba ang IF? Ibig sabihin ng IF, intermittent fasting. Pag sinabi intermittent fasting, so may window period. Time-restricted eating ang tawag natin dyan. May window period. Ibig sabihin, kakain ka lang sa loob ng 8 oras at 16 hours, walang food, walang meal. So, ang ratio, 16:8. 16 hours fasting, 8 hours, may meal. So, IF, pag-usapan natin, dalawang klase kasi siya. Yung isang grupo, nagkumakain ng almusal. Yung isa naman, kumakain ng dinner. Ano ba ngayon yun? Ano bang pagkakaiba niyan, Dok? Meron bang pagkakaiba yan? Pwede bang kung ano lang maisip ko? So, yan ang pag-uusapan natin. Ano ba ang science behind it? May ebidensya si Dr. J niyan. Okay? Hindi po siya mema, hindi rin siya marites, kundi scientific data po. May mga studies tayo na sasabihin sa inyo ano ang resulta kung ang napili mo ba ay team breakfast o team dinner. In fact, kung titingnan ninyo, ang katawan po natin ay may tinatawag na circadian rhythm. Ibig sabihin, meron tayong relo sa katawan. Kung may relo kayo sa inyong mga kamay, may relo din yung katawan natin sa loob. So, alam ng katawan natin kung umaga o gabi, alam niya kung aantukin ka na, alam niya kung magugutom ka na, at alam niya kung ang metabolism mo ay mataas, alam din niya kung kailan mas sensitive sa insulin. So, yung circadian rhythm na yan ay magandang basihan kung team breakfast ka ba o team dinner. So, base sa mga pag-aaral, may mga studies po tayo na para patunayan kung ano ang mas maganda. Pero bago tayo mag-proceed pa, kayo ba ay nasubukan na ninyong mag-diet? Nasubukan na ninyong mag-skip ng meal at kaya ba? Hindi ba sumasakit ang tiyan? So, sa intermittent fasting, parehas po silang maglo-lose ka ng 4 to 6 kilos. May iba pang ang reported, 10 kilos ang nawala nung nag-intermittent fasting. So, ang unang study is parehas silang binigyan ng meal. Parehas ng pagkain, parehas ng calories, the same person, mineasure po. Yung isa pinakain ng 8 a.m., yung isa 8 p.m. Mineasure yung blood sugar. Alam nyo ba na mas tumataas ang blood sugar yung binigyan ng 8 p.m. kaysa sa 8 a.m. So, mas nag-increase ang blood sugar. Yung isang pag-aaral naman,
Yung isang grupo for 5 weeks, so megit isang buwan. Time restricted eating. So ang kain ng isang team, ng isang grupo, 7 a.m. hanggang 3 p.m. So ibig sabihin, team breakfast sila. Paggising ng alas 7, almusal. Pagdating ng alas 11, merienda. Pagdating ng 3 p.m., dinner na. Pagdating ng 3 p.m. onwards, wala ng food intake, wala ng major meal. Ang next na kainan niyan, 7 a.m. na kinabukasan. Okay? Pero, yung 3 p.m. na yan, pwede siyang uminom ng tubig, pwedeng uminom ng black coffee na walang sugar. Okay? Yung isa naman, yung time-restricted eating na team dinner, paggising sa umaga naman, pwedeng uminom ng tubig, pwedeng uminom ng kape, pero walang meal. Okay? Ang kain nila, alas 12 na ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi. Kakain ng 12 noon, magme-merienda ng alas 3, alas 4, and then magdi-dinner ng 8 p.m. Okay? And then, after 8 p.m., wala na yan. Pwede pa rin uminom ng kape at tubig. And then, ang next meal na, kinabukasan na ng tanghali. Okay? So, dalawang klase. 8 hours, pwedeng kumain. Yun yung window period. And then, 16 hours, walang food. Pero, pwedeng drinks. So, ano nangyari? Parehas po sila. Nag-lose ng 6 kilos pataas. Ba, pwede. Kung ikaw ay 80 kilos, minus 6 to 8 kilos, 72 kilos na lang. Diba? Pwede na yan, Dok. Payat na ako niyan. Wish ko lang. Hirap nga ako mag-lose ng 1 kilo okay na sa akin ang 6 to 8 kilos. Diba? So, parehas sila nag-lose ng weight. Pero, ito ang catch dyan. Yung mga maagang nag-dinner ng 3 p.m. at wala ng pagkain onwards hanggang gabi, hanggang kinaumagahan na yan. Alam nyo ba na mas bumaba ang blood sugar? Number 1 yan. Mas gumanda ang blood pressure, bumaba ng 10 mm mercury, bumaba ang sugar ng 20%. Okay? Mas nag-improve ang insulin sensitivity. Mas bumaba ang triglycerides level. Okay? Mas nag-improve ang sleep ng 20%. At mas gumanda ang memory. So, comparing sa dalawang grupo, mukhang maganda yata ang skip dinner. Ibig sabihin, ang kain mo alas 7, merienda ng alas 11, hapunan ng 3 to 4 p.m. Pwede? Kaya ba yon? So, ito ang catch naman yan. Depende kung ano ang mas effective at mas applicable sa inyo. Okay? Again, ang intermittent fasting po ay hindi para sa lahat. Kailangan ninyong magpakonsulta sa doktor ninyo kung pwede ba kayo mag-IF. Okay? And then, hindi nyo pwedeng biglain na 12 hours. Yung iba nag-i-start muna ng 10 hours or 12 hours and then tsaka sila nagsi-16 hours. Okay? Hindi siya pwede sa lahat. And then, third, depende kung anong applicable sa inyo. Kung ikaw yung mahilig gumising sa umaga at nasa trabaho na, most likely, mas maganda sa iyo ang team breakfast. Almusal sa umaga, last meal ng alas 3, at kung hindi ka naman gumigimik, wala na talaga. Wala nang hapunan. Okay? Pero, kung ikaw yung gabi ang trabaho, at mahilig gumimik, definitely, team dinner ka. 12 noon ang kain mo. Ang 8 p.m. ang last meal mo. Diba? So, case-to-case basis. Yung iba naman, anong mapapayo ni Dr. J? Hybrid. Pag weekdays, pwede kang team breakfast. Pag weekends, dahil siyempre, family dinner, so, team dinner ka naman kapag Sabado at Linggo. Diba? Hybrid. So, po pwede. At the same time, siyempre, papayat. Siyempre, nagda-diet So, hindi mo na kailangan gumastos ng libo-libong na presyo ng injection para lang pumayat. Kasi, pwede naman pala ang IF.
So again, I hope malinaw lahat. Everything is clear. Kung may tanong medical o may nararamdaman, syempre, sino ang kailangan tawagan? Ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.